So, ayan nga mga kamamshi, andito na naman ako, mambubulahaw sa inyong mga newsfeed. So, ito na nga, may kikwento nga ako sa inyo ang aking pagpapagawa ng aming munting tahanan. Akin nga itong renovation. Ayun, diba? Social renovation. Dahil nga ang aming bahay ay sira-sira na. So, ayan nga, pinaumpisahan ko nga yung aming bubong, ipinatuklap ko yan lahat na. Dahil pag umuulan nga sa labas, ay umuulan din dito sa loob ng aming tahanan. So, anong gagawin namin? So, kailangan naming ipaayos ang aming bahay. So, sabi ko sa asawa ko, kahit paunti-unti, sige, ayusin natin to. So, ayan, nung nagkaroon na nga kami ng pera at naging milyonaryo na nga kami, chares. Milyonaryo agad-agad. Hindi naman sa ganun mga kamamshi. Nakahanap kami ng pera sa kalsada. Charis, may napupulot na pala ngayon. So, ayun, balik tayo sa ating maritesan. Nung nakahanap na nga kami ng aming kaperahan at amin na nga itong ipinaayos ang aming tahanan. So, ayan. Nung nainip na nga ang aking asawa, sabi niya ay siya na nga daw ang maggagawa para ay makatipid kami sa pampasweldo sa aming mga gumagawa sa aming bahay. So, ayan. Ayan po yung mister ko. Ayan, siya ang gumagawa muna dahil araw ng linggo, day off ng aming mga gumagawa sa bahay. So, ang ginawa namin ay kami na muna ang nagtrabaho para tipid sa sweldo. So, mga kamamshi, pag kayo ay magpapagawa ng bahay or magpaparenovation, talagang kailangan talaga ng malaking ipon or malaking pera dahil magastos talaga siya as in. Isa ipapasweldo mo pa lang ay talagang mabubutas na yung bulsa mo dahil araw-araw syempre magpapasahod ka sa mga gumagawa at saka sa mga materialis pa lang, ang mamahal na ng mga materialis ngayon, kaya sigurado talagang mangangati yung ulo mo ng de oras sa kakaisip dahil nga kailangan talaga ready ka pag ikaw ay magpapagawa ng bahay. So mga mamshi, ang tip ko lang dito ay mag-ipon at kung hanggang kailan ang kakayanin ng ating budget. So, kailangan nating magtipid para kumasya yung budget natin. So, ito pala ay 50k mga mamshi ang aking budget. So, kinulang pa nga siya at hindi pa nga tapos dahil yung kwarto namin ay kinulang pa ng pang double walling. So, importante lang talaga matapos namin yung sala dahil yun ang kadalasan na inuupuan ng mga bisita. Okay lang sa kwarto kasi hindi naman siya masyadong kita. So, ayun, talagang mas priority namin yung sala namin dahil para komportable yung mga bisita namin pag may pumupunta at nakakahiya naman siyempre magulo yung bahay namin. Kahit malit lang yung bahay natin, basta importante malinis at maayos tignan. At syempre, nakakawala din naman ng pagod pag nakikita mo yung bahay mo na maayos at malinis at komportable ka. Masasabi mo na kahit mapagod ka pa sa trabaho, sabi nga ng mister ko, importante maayos yung tinitirhan ng pamilya ko at komportable sila sa loob ng bahay. So, ayun na nga mga mamshi, diba? Tama nga naman talaga ang ating mga mister. Sana all na lang talaga, sabi na nga ng iba, sana all na lang talaga ganun mag-isip lahat ng mister. So, ayun nga. So, ito na nga pala yung ating after. Ayan, tapos na siya. Yung aming sala ay tapos na. Maayos ng tignan kahit papaano. At naiayos na rin yung mga gamit namin. So, ayun nga mga mamshi, ang aming sala ay okay na at ang aming may kwarto ay medyo hindi pa, kaya ayusin pa. So, thank you for watching.